Napakawalang kwenta mo talagang misis, hindi ka marunong magluto itong bagay sa'yo. Mayas ka dito, maghiwalay na tayo. Naku, nagulungan pa siya ng bato dyan sa bundok. Walan siya ng malay ngayon, buti may nakakita sa kanyang gray cat. Inuwi siya, inalagaan siya at inanong muna siya dito sa ospital. Tapos nagkwento si White Cat anong nangyari sa kanya at mabait naman ito si Gray Cat, binilihan siya ng bagong dami. Ngayon maganda at maayos na yung kanyang buhay, samantalang yung kanyang husband, naku po, nakita siya. May iba na pala siya, naggalit itong kanyang husband. Pinabangan lang niya kung kailan aalis itong si Gray Cat para puntahan niya itong si White Cat. Pag alis, pinuntahan na niya, binugbog niya yung misis niya. Bumalik siya na todas siya ngayon. Lesson learned, huwag talagang gumawa ng masama. Biglang umutot si Baby Tiger, naggalit si Gray Cat, wala ka talagang bastos ka. Ako po, nilublob ba niya dyan sa toilet bowl habang iyak siya ng iyak hanggang nakapasok sa septic tank. Naggalit yung misis niya, bakit mo naman ginawa sa anak natin yun? Naku, kinuha niya para masave itong si Baby Tiger. Hanap siya ng hanap, baby saan ka na? Buti nakita niya, next kinuha niya ito, tapos na-rescue niya at nasa mabuting kamay na sa kanya. Hindi pa rin tumigil si Gray Cat, binubugbog pa rin niya itong si Baby Tiger. Naku, saktong pag-uwi ng misis niya, naku, pinasok pala sa freezer na frozen, dinala agad ngayon sa doktor para maoperahan. Buti naligtas, kaya lesson learned, huwag talaga mga abuso sa ating kapwa. Binigyan ni White Cat ng barya itong si Gray. Ako, ang hindi niya alam na scammer pala sindikato. Mayaman. Galit siya. Ngayon lumapit ito si Orange Cat. Galitan niya, scammer kayo. Mga mayayaman naman pala kayo. Hindi niya alam na totoo palang mahirap talaga itong si Orange Cat. Naka-wheelchair. Tapos ngayon sinundan niya pa uwi kung saan to pupunta si Orange Cat. Nung makarating na sa bahay, naku po, ayan pala, may sakit pala yung kanyang misis. Siya pa nagluluto. Nasundan siya ng White Cat. Iyak ng iyak. Nakita kasi buong pangyayari. Pinasundo niya sa ambulansya. Tapos ngayon nagpray siya dito sa kanyang God na i-bless itong si Orange Cat. At pagalingin yung misis niya, kaya nung mabigyan na gumaling naman. Kaya lesson learned, kung mayaman ka, dapat mabait ka. Biglang nahulog yung electric fan, nagalit si White. Wala ka talagang kwentang asawa, hindi mo inayos yung mga sirang gamit dito, paypayan mo kami. Ako, ginawa pang utusan, kaya ang ginawa ni White Cat, kinuha niya yung blade, tapos binenta niya to, binili niya ng bagong aircon, tapos pinakabit niya dito sa layon. Nung may kabit, naku, sobrang saya na nila, kaso nagalit siya. Umalis nga kayo, dito kayo sa labas, huwag na kayo dito, ako lang mag-aircon. Kaya pala, may bago na pala siyang kabit, pinalayas na niya yung kanyang mag-ina. Isa sobrang init sa labas, wala na, na-dehydrate na sila ngayon. Buti dumating itong si Lion, may dalang aircon. Nung makita niya, wala nang buhay yung dalawa, kaya naisip niya palamigin yung araw. At yun yung dahilan na frozen si White Cat. Sheesh! Naku po, pinatulan ni White Cat yung kanyang katulong. Yung masaklap dyan, mayroon misis na kasi siyang White Cat na mabait, maalaga sa kanya. Samantalang itong si Orange Cat, naku, walang kalam-alam yung kanyang misis na mayroon na pala siyang kabit sa loob ng bahay. Kaya isang araw, naku po, ginawa ng masama ni Orange Cat itong kanyang amo na babae. Pinainom niya ng may laso. At yun na nga, naglabing-labing na naman ito silang dalawa. Ngayon, natodas na yung kanyang misis. At nung mailibing na nga si White Cat ngayon, naku, tuloy-tuloy na yung kanilang mga plano. Nagpakasal na agad silang dalawa. After ng ilang months na buntis na nga itong si Orange Cat, naku po, nung mga anak na sinugod na sa ospital, paglabas baboy, hindi pala kay White Cat. Kaya lesson learned, enjoy now, karma later. Nakakaw ni White Cat yung gown sa mall. Ginantsawan kasi siya. Ngayon nakita siya ng security guard. Inabol siya ngayon. Inabutan siya, kaya siya minaso.